Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, April 26, 2026, Sunday. Meron bagong bagyo na posibleng lumitaw next week sa may silangan ng bansa at hindi lang isa, dalawang bagyo ang nagbabantang maglandfall. Alamin natin ang pinakabagong update dito. Para naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, easterlies ang pangunahing nakakaapekto sa Central at Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kapag easterlies ang umiiral, may mainit at mahalumigmig na hanging nagmumula sa silangan na patuloy na nagbibigay ng moisture sa malaking bahagi ng bansa. Ibig sabihin kahit may mga oras na maaliwalas at may sikat ang araw, pwede pa ring magbago ang lagay ng panahon habang tumatagal ang maghapon. Mas kailangan tutukan ang Caraga, Eastern Samar at Southern Leyte. Dito, ang inaasahang lagay ng panahon ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil sa easterlies. Ibig sabihin, hindi lang ito basta panandali ang ambon o saglit na buhos. May malinaw na posibilidad ng mga pag-ulan at thunderstorm na pwedeng magdala ng moderate hanggang minsan ay heavy rains. Dahil dito, may banta ng flash floods o landslide lalo na sa mga lugar na mababa ang lupa, malapit sa ilog o nasa paanan ng bundok. Para sa mga nasa Caraga, Eastern Samar at Southern Leyte, mas mabuting maging alerto sa mga oras na lalong kumakapal ang ulap at tuloy-tuloy ang pag-ulan dahil sa ganitong sitwasyon, pwedeng mabilis lumala ang lagay ng panahon sa loob lamang ng ilang oras. Sa Caraga, mahalagang tandaan na ang easterlies ay direktang may dalang moisture mula sa karagatan, kaya mas favorable rito ang pagbuo ng mga ulap na may dalang mas malakas na buhos. Ganon din sa Eastern Samar at Southern Leyte, kung saan mas open ang mga lugar sa hangin galing sa silangan. Kaya kahit hindi ibig sabihin na lahat ng bayan ay sabay-sabay na makakaranas ng malakas na ulan, malinaw pa rin na mas mataas ang posibilidad ng aktibong pag-ulan sa mga bahaging ito kumpara sa ibang lugar. Kung may mga lakad, biyahe o outdoor na gawain sa mga lugar na ito, mas makabubuting maging handa at huwag magpakampante kapag nagiging madilim ang langit at bumibigat ang pakiramdam ng hangin. Para naman sa Batanes, ang inaasahang lagay ng panahon ay cloudy skies with scattered rains and isolated thunderstorm dahil sa frontal system. Meaning, mas maulap ang kalangitan at may kasamang mga pag-ulan na pwedeng maging katamtaman hanggang minsan ay malakas. Kahit isolated lang ang thunderstorm, hindi ito dapat maliitin dahil malinaw ang paalala sa posibleng flash floods o landslides. Ang frontal system ay pwedeng magdala ng mas aktibong kondisyon ng panahon, kaya para sa mga nasa Batanes, mahalagang manatiling handa sa madalas na pag-ulan at sa posibilidad ng biglaang paglala ng kondisyon, lalo na kung may mga bahaging bulubundukin o madaling bahain sa inyong lugar. Samantala, sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, ang inaasahang lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm dahil pa rin sa easterlies. Sa madaling salita, sa maraming lugar, posible ang medyo maayos na simula ng araw, may init at minsan ay mukhang panatag ang lagay ng kalangitan, pero habang umiinit ang paligid at tumatagal ang maghapon, pwedeng mabuo ang thunderstorm sa ilang lugar. Mahalaga ring maintindihan ng maayos ang salitang isolated. Hindi ito nangangahulugang balewala ang ulan o hindi na dapat paghandaan. Ang ibig sabihin lamang nito ay hindi pantay-pantay at hindi sabay-sabay ang magiging epekto ng pag-ulan. Ganito rin ang paalala sa nalalabing bahagi ng bansa dahil easterlies ang umiiral, may init at alinsangan sa maghapon pero may kasamang tsansa ng biglaang pag-ulan sa ilang lugar. May mga probinsya o lungsod na pwedeng makaranas ng tahimik at tuyo na kalagayan sa malaking bahagi ng araw. Pero may ibang bahagi naman na biglaang didilim ang ulap at bubuhos ang ulan. Kaya hindi sapat na tumingin lang sa lagay ng panahon sa isang oras ng araw. Kapag napansin nyong mas umiinit ang paligid, mas mabigat ang pakiramdam ng hangin at unti-unting dumadami ang makakapal na ulap, pwede iyong sinyales ng nabubuong thunderstorm at kapag severe ang thunderstorm, posible pa rin ang flash floods o landslide sa mga sensitibong lugar. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan sa Central at Southern Luzon, Visayas at Mindanao, inaasahan ng mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin na magmumula sa silangan hanggang hilagang silangan. Ang coastal waters naman dito ay slight to moderate na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa natitirang bahagi naman ng Luzon, mahina hanggang katamtaman din ang hangin at ito ay magmumula sa timog silangan hanggang hilagang silangan
silangan. Ang coastal waters ay slight to moderate trend na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa kabuuan, hindi ito indikasyon ng pinakamalubhang kondisyon sa dagat, pero hindi pa rin ito dahilan para maging kampante. Kapag may thunderstorm o biglang pagbabago ng hangin sa lokal na area, pwede pa rin sumama ang aktual na kalagayan ng dagat kahit hindi naman sobrang taas ng alon sa pangkalahatang forecast. Kung titingnan naman natin ang temperatura at relative humidity sa nakalipas na 24 na oras na nagtapos alas 8 ng gabi kahapon. Ang pinakamababang temperatura ay 25.9 degrees Celsius na naitala alas 5 ng umaga. Ang pinakamataas na temperatura naman ay umabot sa 35.5 degrees Celsius alas 2 ng hapon. Ipinapakita nito na kahit sa umaga ay hindi na malamig ang pakiramdam at habang tumatagal ang araw ay malinaw na tumitindi ang init. Ang minimum relative humidity naman ay 41% at naitala alas 10 ng umaga habang ang maximum relative humidity ay 73% alas 2 ng madaling araw. Ang kombinasyon ng mataas na init at pabago-bagong antas ng halumigmig sa hangin ang dahilan kung bakit mabigat sa pakiramdam ang panahon sa maraming lugar, lalo na mula tanghali hanggang hapon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tropical cyclone update na inilabas ng Pag-asa. Para sa week 1 mula ngayon hanggang April 29, walang nakikitang TC-like vortex o TCLV sa loob ng binabantayang domain. Ibig sabihin, sa short-term outlook ay wala tayong inaasahang pagbuo ng bagyo sa loob ng monitoring area at sa kasalukuyang forecast ay unlikely ang tropical cyclone development sa week 1. Pero pagdating sa week 2, mula April 30 hanggang May 6 ng 2026, may pagbabago sa outlook. Nakikita na may TCLV 1 at 2 na posibleng lumitaw sa silangang boundary ng binabantayang domain. At sa ngayon ay may low chance ng tropical cyclone development sa week 2. Meaning wala pa itong malinaw at matibay na senyales ng agarang banta. Pero may mga unang indikasyon na sa pagsisimula ng May ay pwedeng magkaroon ng development mula sa silangan. Mahalaga ring idiin na long range forecast pa lamang ito. Ibig sabihin malayo pa ang tinutukoy na petsa at hindi pa certain ang confidence sa eksaktong lakas at direksyon ng posibleng bagyo. Pero kung gagamitin natin ang ipinapakita ng ilang weather model gaya ng GFS, may consistent na sign ng paglapit ng bagyo sa unang linggo ng May. At ayon sa mas bagong datos, sinasabi na posible itong maglandfall sa southern Luzon. Pero dahil malayo pa ang forecast period, hindi pa rin tiyak kung gaano ito kalakas at kung gaano ito kasiguradong tutungo sa mismong landfall scenario na yan. Pero dahil may consistency na sa ilang model output, isa itong development na hindi dapat baliwalain. Hindi pa ito dapat ituring na agarang banta, pero ito ay dapat nang masusing bantayan sa mga susunod na araw. Kasunod naman ito, may isa pang posibleng bagyo na ipinapakita rin ng forecast at ayon sa bagong datos, posible rin itong tumama sa kalupaan. Yan ang mas nagpapabigat sa long range outlook dahil hindi na lamang iisang potensyal na development ang tinitingnan kundi dalawa. Pero mahalaga ring idiin na kahit may ganitong signal, hindi pa sigurado ang eksaktong track at hindi pa rin malinaw kung alin sa mga posibleng senaryo ang mas mananaig habang lumalapit ang petsa. Sa usaping weather, lalo na sa long range forecast period, pwedeng magbago ang direksyon, pwedeng humina o lumakas ang bagyo at pwede ring magbago ang mismong timing ng development. Kaya sa ngayon, ang tamang reading dito ay seryosong monitoring. Mahalaga ang puntong ito dahil habang papalapit ang mga araw, mas dumarami rin ang datos na pumapasok sa mga weather model at habang dumarami ang datos, mas lumilinaw din ang ibinibigay ng mga detalye galing sa mga meteorological agency. Kaya sa ngayon, patuloy natin itong oobserbahan at kung sa mga susunod na araw ay mas dadami pa ang model guidance na tumutukoy sa parehong direksyon at development ng mga sistemang ito, magiging mas malinaw kung ano ang dapat mas seryosohing paghandaan para sa unang linggo ng May. Kaya para sa mga may balak bumiyahe, magbakasyon o may mga outdoor na plano sa mga darating na araw at lalo na sa pagsisimula ng May, mahalagang manatiling updated. Hindi ito para manakot kundi para mabigyan kayo ng sapat na oras na makapag-adjust kung kinakailangan. Sa ngayon, ang pinakamagandang gawin ay ang patuloy na pagtutok sa mga susunod pang updates habang lumilinaw ang forecast. Mas makikita natin kung mananatili ba ang signal ng unang posibleng bagyong may direksyon sa southern Luzon at kung ang kasunod na posibleng sistema ay magiging mas konkretong banta rin sa kalupaan.